Isa si Melanie sa mga bagong balik bansa na OFW matapos maibit sa sigalot sa gitnang silangan. Kung may missile na darating, nag-a-alert sila ng madaling araw, so nakakatakot. Tapos hindi na kami nakakatulog noon. Gayunpaman, kahit wala pang isang buwan, handa na uli siyang makipagsapalaran bilang OFW pero ngayon ay sa Europa na. As a single mom, napakahirap para sa akin na ako lang yung lahat nagpo-provide. Para naman kay Marilu na isa sa mga unang na-repatriate na Pinoy workers noong Pebrero, Europa rin ang first option na pagtatrabahuhan. Ani pa niya, dahil sa hirap ng buhay, handa siyang tanggapin ang kahit na anong trabaho basta sa ibang bansa. Wala kasi silang yung gusto kong trabaho na caregiver, wala sila. Ang open lang sa kanila ngayon, cleaner. Kaya yun na lang muna. Si Jerwin na unang beses mag-apply sa New Zealand at Australia, wala na raw choice dahil hindi na sapat ang kinikita sa Pilipinas. Medyo hindi na maganda yung nangyayari kaya kumbaga kailangan ko na rin ng magandang source of income . Base sa tala ng Department of Migrant Workers, higit 3,400 job orders ang binuksan para sa mga interesadong magtrabaho sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos, Australia, New Zealand, Japan at iba pa. Dagdag pa ng DMW, 2,000 pa lamang ang nag-register sa malawakang job fair nito, mas konti kumpara sa bukas na trabaho. Ayon sa direktor ng National Reintegration Center for OFWs na si Andrea Anolin, napapanahon ang job fairs lalo na sa mga repatriated Filipino workers dahil mas pinapadali nito ang paghahanap ng bago at lehitimong overseas na trabaho. So it's also our way of bringing the jobs closer to our would-be OFWs at para matiyak din natin na hindi sila magpo-fall victims to illegal recruiters or human traffickers. Ani rin niya, bagaman malaki ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan sa bilang ng job orders, nababalanse naman ito ng mga bansa na kapapasok lamang sa labor market katulad ng Croatia. Parang pinapakita din ng ibang bansa sa atin na they really want Filipino workers because we have already proven how reliable we are. This is an alternative market. Alam naman po natin na bandang Europe and America, ino-open na po natin ang merkado. Kasabay nito ang iba pang programa ng Department of Labor and Employment sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mas palawigin ang sakop ng selebrasyon ng Labor Day. Sa National Capital Region pa lang, higit 56,000 trabaho ang binuksan para sa publiko. Kasama na ang 500 na employers mula sa iba't ibang industriya tulad ng admin support, manufacturing, construction, healthcare, food services at iba pa. Para sa mga balitang napapanahon at on demand, Shane Cantos, Newswatch Plus.